Hi guys! This is Beng and Jeff in Canada and welcome to another baking vlog. For this time, gagawin natin medyo mabilis kasi yung last time na vlog ko is parang haba, no? 23 minutes for a cookie recipe. Para nakaka-board panoorin. Okay. So, wag na nating patagalin pa. I already have here in my mixing bowl. So, ang gagamitin ulit natin is a stand mixer. So, I got here all-purpose flour. By the way, guys, yung ingredients, I'll put it in the description box. Just check it if you want to give it a try. This recipe. Our recipe for today, by the way, is Filipino cheese roll. Okay, so I got here all-purpose flour. And then we'll just add sugar, white granulated sugar, salt, and we're gonna use instant yeast para madali siyang kumalsa. 1 tablespoon ng instant yeast. And then imimix lang natin siya with our whisk. Make sure na incorporated siya. First time ko lang din itong itatry. So, we'll see again if it's a failure or a success. I think, well combined na siya. So, we're gonna put next our wet ingredients. I have here 1 cup of milk. Depende ko anong milk ang gusto nyo gamitin. Fresh milk, evaporated milk. Sa akin, ang ginamit ko is evaporated milk. Kailangan yung milk is lukewarm or yung tawag sa atin maligamgam. So, we'll just pour it there in our dry mixture. Spatula para sa siya sa and then we'll put 2 eggs. I'll just crack it here. So, bago natin siya ilagay sa stand mixer natin, ito na lang din ang gagamitin ko. By the way, ang gagamitin natin sa stand mixer natin is yung hook attachment. I-mix lang muna natin siya ng konti. Ayan. Since ito rin namang hook attachment ang gagamitin natin, ito na rin ang ginamit ko para hugas niya. Tamad tayong maghugas, guys. Ang nakakatamad sa baking, no, yung lilinas sa mga ginamit after. Okay. So, yan siya. So, ayan guys, nandito na siya sa ating stand mixer. And, slow lang yung ating gagawing mixing. So, mga hanggang ano lang. 2 is the most. Yan. Ganyan lang siya. So, let's mix it for 3 minutes. So, right now, the time is 4:57. So, at 5, we're gonna add our softened butter. Okay, so unti-unti natin ilalagay yung butter natin, maybe into 3 portions. Tarik natin siya sa tulo. Ito na yung last batch ng ating butter. And from there, let's mix it for 15 minutes. So right now, it's 5:04. So, we'll be back after 15 minutes. We'll check after 15 minutes kung ano yung consistency niya. Dapat malambot na malambot siya.
Okay guys, so after 15 minutes, ito na yung itsura ng ating dough. So, may test na ginagawa para malaman mo na tama na yung pagkakamix. So, kukuha ka ng konti. Kailangan pumasa siya dun sa tinatawag na window pane test. Yung kailangan i-stretch siya pero hindi masisira. Pag in-stretch mo siyang ganyan, so i-check natin. Yung side nasisira pa, no? Pero yung gitna, dapat daw maging, pag in-stretch mo siyang ganyan, medyo transparent na siya. Kaya lang parang nasisira pa, no? Hindi ko alam kung, dahil first time nga rin natin to. Ito yung tinatawag na window pane test. Kailangan i-stretch siya. Tapos kailangan yung gitna medyo mag-clear siya nang hindi nasisira. So I think okay na to. Okay lang naman yung sides ang mag-ano, pero yung gitna medyo ano na siya, diba? Ito daw yung window pane test. I-stretch siya na kailangan yung gitna niya is magiging kaya napuputol pa siya. But I think okay na tong consistency na to based dun sa nakita ko sa video. Okay. So, tatanggalin na natin siya dito sa ating okay guys, so ito na yung ating dough. So, ang sabi sa recipe, paalsahin natin siya, let it rise for 2 hours. So, ilagay niyo lang siya sa isang warm place. Kasi yung yeast kailangan niya mag-activate sa warm place. Okay? So, tatakpan natin siya and then i-leave lang natin siya ng mga 2 hours. Okay? Balikan natin after 2 hours. Right now, the time is 5:35. So, let's check after 2 hours kung aalsa siya. Hi guys, I'm back. So, i-check na natin yung ating pinaalsa na dough. Tingnan natin kung umalsa siya after 2 hours. Jaran! Ayan na siya. Umalsa na siya. So, itong parchment paper na to, siya na yung gagamitin kong liner ng ating baking tray. Ayan. Para hindi siya sayang. So, gagawin natin, ipapunch lang siya para mawala yung hangin. Ang galing eh, no? After paalsahin at pahanginin eh, palilitin mo rin pa. Yan. So, ganyan. Tanggalin natin ang hangin. At siguro kumuha tayo ng spatula. Para ma-scrape natin yung side. First time natin to guys. Natuwa naman ako umalsa siya. Kasi dati nagtry ako ng pandesal. Diyos ko, hindi umalsa. Would you believe it? So tatanggalin natin siya dito sa ating mixing bowl. At ita-transfer ko siya dito sa ating countertop. Malinis naman to. So, yan. So, sticky pa rin siya. Ayan. Ayan na siya guys. So, hindi natin. Sayang. Pinaghihirapan din natin yan. Sabi na natin. Ayan. Tapos tanggalin pa rin natin siya ng hangin. Yan ang sabi sa recipe na nakita ko. Yan. It feels soft talaga. At ang bango niya guys. Okay, so dahil ang recipe natin for today is cheese roll. So, we are using cheese, but since madami akong cream cheese sa fridge, cream cheese na lang gagamitin natin, hindi yung regular cheese.
Tsaka mas mahal dito kasi yung regular na cheese. So ito, pinre-slice ko na siya and binalik ko lang ulit sa fridge para hindi siya malambot. Para pag nilagay natin siya sa dough ay matigas siya. Okay? So ayan, I think wala na siyang hangin. So yung iba, kinakat nila to into equal sizes. Pero pwede din daw na titimbangin siya para even din. Mga 30 grams siguro per... Yan, 30 grams. Tama ba? Oh, sorry. 50. Hindi nyo kita. So, para even siya, tag-50 gawin natin. Okay? Kailan kaya ako matatapos nito? 50 ka na ba? Kulang pa. Yan. Ayan. So, gagawa tayo ng ganitong kaliliit na nakakatuwa siya. First time ko maka-achieve ng ganitong para siyang, dito pa lang parang feeling ko successful na to. Para kasing ganitong-ganito yung nakita ko doon sa recipe na ginagaya natin. See how soft our dough is. So, ayan. Siguro dapat itabi ko muna yung cream cheese of each. Kasi baka lumambot. Ayan. Makakailan kaya tayo. Okay, so for this recipe, nakagawa tayo ng 24 portions. So, ang gagawin natin, lagay tayo ng space dito. So, 24 na tagpi 50 grams na. Ifo-flat lang daw natin siya, ganyan. So, ganito natin siya and then, gagawa tayo ng parang rectangle. Kailangan gumamit ng rolling pin na parang rod lang siya, maliit na rod. Parang ganito lang yung handle niya. Kaya lang I don't have ng ganong rolling pin. So, try natin to. Yung malaking rolling pin. Para ma-flatten siya. Maigi. Kasi parang pagdadiri lang ang ginamit natin. Ayun, parang hindi siya masyadong rectangle. Ito dapat rectangle. Para naglalaro lang ng cream. Ayusin na lang natin ito. Okay. Ito parang hindi siya pantay. Dapat medyo malapad-lapad pang ganyan. Tapos, kuha tayo ng isang cream cheese. Lagay natin dito, tapos balutin natin. Tapos, i-fold yung dalawang side. And then, just continue rolling. Yan. Kailangan daw yung ends is ilalak, parang ilalak. So, ipipinch-pinch na lang siya para mag-lock. And then, i-roll na lang siyang ganyan. Then, ilalagay natin siya sa ating baking tray. Cream cheese. Pwede rin yung fingers, ganyan-ganyan. Tapos, gamitan lang ng rolling pin just to flatten it out evenly. Ayan. Actually, sa akin parang bilog yan na dapat rectangle. Then, kuha tayo ng another cream cheese. I-fold natin to. Ganyan, and then yung side. Ganyan. And then, pinch yung pinaka-end niya para mag-sarad out. And then, just give it a roll lang. Lagyan natin sa baking tray. So, same procedure lang ang gagawin natin sa lahat.
ipakita ko lang sa inyo. Ito na yung na-roll ko. Yan. So, dapat kung saan natin inilock yung dough, doon yung facing the tray, baking tray. Yan. Nakakatuwa guys. I-try nyo tong recipe na to. Ang lakas maka-professional baker dating. At ang bango niya habang ginagawa nyo ganito. Para lang kayo naglalaro ng clay. Ayan. Diba? Ang saya lang. Parang matrabaho siya pero para sa akin, stress reliever siya. Nakaka-happy. Sana once na ma-bake siya, maganda yung kalabasan niya. Kasi first time natin to do it. Matagal ko nang gustong gawin to. Mahilig nga pala ako guys kasi sa cheese. Kaya ang hinahanap kong mga recipes with cheese or cream cheese or anything na may cheese. Diba? Ayan. Nakaka-happy siya. I-try nyo sa bahay. Try nyo sa inyo. Mga bahay-bahay, gawin nyo rin. Ayan. Wala talaga akong, formal lesson sa pag-bake. Hilig ko lang talaga. Kaya meron akong konting mga baking equipments na gamit dito. And most of them, binibili ko lang sa Goodwill. Siyempre, para mura. Dito sa Canada, we have Goodwill, where you can find used and there are also brand new, slightly used, anything that you need, kitchenwares, kumot, cortina, clothes, shoes, yan. Nakakatuwa. So, ito na lang natitira. 5 na lang siya. Diba? Ang saya lang. So, ayan na guys. Ang ating 24 pieces. Pinagkasya ko na lang dyan sa tray na yan. So, hindi ko alam kung pwedeng ganyan. Yan. O, diba? So, hindi pa natin siya i-bake. Ipaparice pa ulit natin siya hayaan natin siyang umalsa after 30 minutes. Hindi naman kailangan mag-double yung size. So, we'll set that aside for now and we'll check after 30 minutes. So, let's check ang ating cheese roll kung umalsa na siya after 30 minutes. Jaran! So, ito na yung itsura niya after 30 minutes. Diba? Nag-increase naman nga ang size niya. And then, isa-set na natin ang oven. We'll bake it for, the temperature is only 300 degrees Fahrenheit. Start. Preheat lang natin siya. Wow, sana successful ito guys. Preheat na natin yung oven natin. Lagay na natin si cheese roll. And we'll bake it for, sabi is 22 minutes. Start. Okay, let's check na tapos ang ating 22 minutes. Kasi natin siya from the oven. Keep it cool. Palamigin natin siya bago natin siya papahitan pa ng melted butter and sprinkle with white granulated sugar. Tuto na kaya yan. We'll check later. Palamigin muna natin. Sana luto. So, ayan. Malamig na ating cheese roll. So, i-glaze na natin siya ng melted butter. So, pagkatapos natin i-glaze lahat ng butter,
sprinkle na natin siya ng white granulated sugar. Siguro depende na sa inyo kung gano'ng kadami, kung gano'ng siya gusto katamis. Yung iba nilalagay nila sa strainer para maganda yung pagkaka-sprinkle ng sugar. So, isa-isa rin natin siya lalagyan ng sugar. Medyo glossy. So, ayan na ang ating finished product. Glazed with butter and sprinkled with white sugar. Mukha naman siyang yummy. Yan, try natin. Soft. It's so soft. Tingnan natin kung ano nangyari sa cheese. Ayun ang cheese sa loob. There. Yan. Taste test. So good. So good, guys. I-try nyo. Grabe, ang sarap. It's a success! Yes! So, this is our cheese roll recipe. So, give it a try, guys. Grabe, ang sarap niya. So, don't forget to share this video, like, and subscribe. Please share your love to us by subscribing to our channel. So this is Beng and Jeff in Canada. By the way, I'm alone at home and Jeff is at work. So we'll see you in our next vlog. Bye for now. Stay happy.